Magandang araw mga batang kaaral. May tanong ako. Kung may nagsabi sa'yo na ang kultura natin ay parang halo-halo, maniniwala ka ba? Bakit? Kasi halo-halo rin ang ating lahi, tradisyon at pangkat etniko. At sa video na ito, malalaman natin ano ang tekstong impormatibo, sino ang mga pangkat etniko, ano ang sanhi at bunga, ano ang focus ng pandiwa na kausatib, at paano suriin ang multimedia. Kaya stay tuned dahil baka sa dulo, ikaw na ang pinakamagaling magpaliwanag sa klase. Mga bata, bago tayo magsimula sa pagbabasa at pagtalakay, mag-warm up muna tayo ng ating utak. Alam ninyo ba na minsan, isang larawan lang ang kailangan para makabuo ng kwento? Parang kapag nakita mo ang picture ng cake, automatic naiisip mo na, birthday ba? May handaan ba? May pagkain ba? Ngayon, susubukan nating maging observers. Parang detectives ng impormasyon. Tingnan natin ang mga larawan ng iba't ibang pangkat etniko at tuklasin kung ano ang masasabi natin tungkol sa kanila. Ganito rin ba ang nasa isip nyo? Ang pangkat etnikong ito ay may makukulay na damit at kakaibang disenyo. Magaling! Handa na ba kayong maging reading explorers? Sa part na ito, hindi lang tayo basta magbabasa. Matututo tayong mag-analyze ng tekstong nagbibigay kaalaman. Ito ang tinatawag na tekstong impormatibo. Importante ito dahil hindi lahat ng binabasa natin ay kwento lang. May mga tekstong ginawa talaga para magturo, magpaliwanag, at magbigay ng totoong impormasyon. Kaya kung gusto mong maging matalino sa facts at hindi madaling malinlang sa fake news, kailangan mong maunawaan ang ganitong uri ng teksto. Ang tekstong impormatibo ay tekstong nagbibigay impormasyon, paliwanag at kaalaman. Hindi ito gawa-gawa lang, dapat base sa totoong datos. Layunin nito, magpaliwanag, magbigay kaalaman, magturo. Halimbawa ng paksa, mga pangkat etniko sa Pilipinas. Kapag ang binasa mo ay puro facts, impormatibo iyon. Kapag puro feelings, diary na iyon. Ngayon naman, susubukan natin ang inyong imagination at analysis skills. Hindi sapat na nagbasa ka lang, mas mahalaga kung naiintindihan mo ang binasa mo. Ang mahusay na mambabasa ay parang imbestigador. Hindi siya kontento sa ano ang nangyari. Gusto niyang malaman ang bakit nangyari at ano ang maaaring mangyari pagkatapos. Handa na ba kayong maging reading detectives? Isipin natin ang sitwasyon. Ano ang maaaring mangyari kung ang katutubo ay pinalayas sa kanilang lupain? Posibleng sagot, mawawala ang kanilang kultura, mawawalan sila ng tirahan, malilipat sila sa lungsod. Ito ang tinatawag na pag-iisip kritikal, hindi lang basta basa, kundi iniintindi. Sa totoong buhay, walang nangyayari ng walang dahilan. Tama ba? Halimbawa, late ka nagising, mahuhuli ka sa klase. Kaya sa part na ito, pag-aaralan natin ang isang napakahalagang konsepto sa pag-unawa ng teksto, ang sanhi at bunga. Kapag alam mo ito, mas madali mong maiintindihan ang mga pangyayari sa kwento, balita, at kahit sa totoong buhay. Para kang may superpower sa pag-analyze. Ang sanhi ay dahilan, ang bunga ay resulta. Halimbawa, sanhi, pinalayas ang tribo.
Bunga, lumipat sila sa lungsod. Joke time, sanhi, hindi nag-aral. Bunga, hindi nakasagot sa quiz. Solution, huwag gayahin. Ito ay focus kung saan ang paksa ang nagsasabi ng dahilan ng kilos, karaniwang panlapi, ikina, ikapag. Halimbawa, ikinatuwa niya ang balita. Tanong na, sinasagot. Bakit? Halimbawa, tanong, bakit siya natuwa? Sagot, dahil sa balita. Ikinagulat ko ang score ko. Bakit? Kasi mataas pala. Sana all. Subukan ninyo gumawa ng pangungusap gamit ang pandiwang. Ikinasiya, ikinalungkot, ikinarangal. Example, ikinarangal ko ang pagiging Pilipino. Kapag may ika sa pandiwa, malamang sanhi focus na yan. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang paggalang? Hindi mangungutya, igalang ang kultura. Pag-aralan ang tradisyon. Reflection question. Kung iba ang kasuotan ng kaklase mo, pagtatawanan mo ba o igagalang? Tandaan, iba-iba man tayo, iisa pa rin ang bansang pinagmulan. Sa panahon ngayon, halos lahat ng impormasyon ay nakikita na natin sa screen, cellphone, TV, tablet, laptop. Pero tandaan, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Kaya sa huling bahagi ng aralin natin, matututuhan natin kung paano maging mapanuring manonood at mambabasa ng multimedia para hindi tayo basta maniwala, basta mag-share o basta mauto ng maling impormasyon. Handa na ba kayong maging smart viewers? Kapag nakakita ka ng larawan o video, tanungin, ano ang mensahe? May diskriminasyon ba? Ano ang ipinapakita? Hindi lahat ng nakikita online ay tama, kaya dapat marunong tayong magsuri. Sa araling ito natutuhan natin na ang tekstong impormatibo ay nagbibigay kaalaman. Mahalaga ang pangkat etniko sa ating kultura. Ang sanhi at bunga ay magkaugnay. Ang focus causative ay sumasagot sa tanong na bakit. Dapat tayong maging mapanuri sa multimedia. Mga bata, tandaan, ang kaalaman ay parang apoy. Kapag ibinahagi mo, lalo itong lumalakas. Kung may natutuhan ka kahit kaunti, like, share, subscribe. Dahil dito sa channel na ito, bawal ang tamad mag-isip. Pero pwedeng mag-enjoy habang natututo.